Mga bok, good afternoon. Pakita ko lang itong gagawin natin ngayon. NMAX B2. Rewiring to mga bok. Tingnan nyo naman mga bok. Oh. Winalang yung motor ni sir, oh. Bali, ang kwento pala na ito, meron siyang mini driving light. Yung customer yung nagkabit. Wala naman problema yung gawa ni sir. Okay nga eh. Maayos nga yung gawa ni sir eh. Tingnan nyo. May terminal. May fuse box. Tapos okay naman yung pagkaagapang ni sir. Nakabalot yung wire, naka cable tie, maayos. Ngayon, pinakabitan ng anak niya ng Loudhorn. Simula nung pagkakabit ng Loudhorn mga bok, pumuputok yung fuse sir. Yun, pumuputok na daw yung fuse ng ano ni sir. Yung fuse ng mini driving light niya. Tapos, nawala na yung combo lights. Tapos, nawala na yung high and low ng mini driving light ni sir. Lagi nang pag inon mo yung mini driving light ni sir, ang umiilaw na lang pinagsamang puti tsaka dilaw. Pag ito hinay mo, puti dilaw, pag nilaw mo, puti dilaw. Hindi na siya nag-high, hindi siya naglo-low. Tapos minsan pumuputok yung fuse niya sa fuse box. Tapos pagbukas ko, nakita ko yung nagkabit ng Loudhorn nila sir, walang tinap dito sa battery kasi itong nakatap na isa, kasi sir yung gumawa nito para sa mini driving light. Pati sa positive walang tinap. So, yun ang tanong natin, saan sila kumuha ng supply? Yung nagkabit ng Loudhorn mga bok, ayun. Kinabit lang sa headlight, kaya pag tinanggal yung headlight, laglag yung Loudhorn. Mali kasi yung pagkakabit. O yan mga bok. Maling-mali yung pagkakagawa mga bok. Pumuputok pa yung fuse, delikado. Yan. Gawin natin to mga bok para ayusin natin lahat. Pakita ko sa inyo yung resulta mamaya. Meanwhile, ito mga bok, pakita ko lang sa inyo yung natuklasan namin ni sir, yung may-ari. Kaya pala walang nakagapang sa battery na pinagkuhaan ng Loudhorn. Kasi ito yung relay ng Loudhorn, ito yung relay ni sir sa mini driving light. Ngayon, dito pala kumuha yung gumawa ng Loudhorn ni sir. Makikita nyo itong brown wire, ito yung 30. Ito, yan o. Makikita nyo, sumama dito sa pula, dun sa kapapunta sa isang relay. Ito gawa ni sir yung pula. Ngayon, yung gumawa ng Loudhorn, tumap na dyan. Bali ngayon, isang wire na nakatap sa battery, dalawa sinuplayan, mini driving light tsaka Loudhorn. Kaya nag-aagawan ng kuryente. Kaya ngayon, nag-short yung fuse, pumuputok. Kaya ang daming problemang naging resulta ng pagkaagawa. Nawala yung combo lights, nawala yung high and low. Dahil lang sa tinamad yung gumawa, tinamad magpagapang ng wire, dito na lang kumuha sa gawa ni sir, itong pulang wire, nagtap na lang sila dyan Yan, hindi na yan gawa ni sir, gawa na ng shop yan, na tinamad. Yan mga bok. a few inches later. Yan mga bok, update tayo mga bok. Ang oras na, alas 9 na ng gabi. Ngayon lang kami natapos si sir, nagsimula kami 3:30 ng hapon. Alas 9 ng gabi, ilang oras? Bali, 5 kalahating oras. Hindi ko pa nababalik to So, papatak ng 6 na oras kasi babalik ko pa yung mga bok. Pakita ko sa inyo yung mga bok, ito na yung after nung gawa natin. Simula tayo sa battery mga bok. Meron pa rin negative terminal, pang automotive, at the same time, nakahinang na yan mga bok. Yan. Black wire. For negative, color coding natin sa negative yan. Positive. Ito ang dito nagkaiba na sa positive. Bakit? Kasi sa positive, may terminal pa rin, nakahinang na rin yan. Pero, dalawang fuse na ang kumapit dito, ang nagtap dyan. Isang H, horn, MD, mini driving light. Para hindi nagagawa ng kuryente. Yung kay sir kasi, ang ginawa nung gumawa, yung wiring ni sir sa MDL, dun sila kumunik ng Loudhorn. Ito pala mga bok, bad news. Dahil dun sa 3 beses pumutok yung fuse ni sir, ngayon nasira na yung MDL ni sir. Kaya nagpalit kami ngayon mga bok. Ito na yung MDL ni sir mga bok, nasira na. Nagpalit si sir ngayon ng Lumina Pro. Yan yung sa atin na yung mga bok. So, yun, talagang hindi natin gusto yun. Talagang nakita na lang natin sira na. Upon testing sira. No choice si sir, magpalit na lang. Pero yun lang naman yung pinalitan mga bok. Yung busina niya, ito pa rin. Pero nilipat na natin sa tamang pwesto. Tapos, yung halo switch niya, hindi pinagaling ilaw. Ngayon, pinapagana natin ilaw. Pag umiilaw na yung halo switch, Loudhorn. Pag hindi umiilaw, stock horn. Para mas madaling ma-determine ni sir kung naka-stock horn siya o naka-Loudhorn. Ito yung relay ng natin, ng Loudhorn. Ito yung relay ng mini driving light. Denso relay gamit natin mga bok.
Tapos yung mga nakatap dito na mga inipit na wire, tinanggal na natin. Sa may socket ng charger, sa may fuse, tinanggalan natin lahat yan. Malinis na yan mga bok. Wala na yung kumpul na wire dito mga bok sa ibabaw kanina. Yan. Napakalinis na nung ibabaw. Parang stock na lang yan. Ito yung wire natin. Naka electrical tape ng maayos, naka cable tie. Yan yung wiring natin mga bok. Parang stock na lang yan mga bok. Yan yung wiring natin mga bok. Nakahinang bawat connection. Naka cable tie ng maayos. Naka insulator rose. Naka electrical tape. Dito natin lagay yung balas ng mini driving light. Maayos. Pinaghirapan talaga mga bok. Hindi tinipid, hindi binadali. Balik lang natin yung mga bok para mapakita natin yung resulta. Ay, ito pa pala mga bok. Paglabas niyan, nung fuse box, ito yan mga bok. Kung saan yung gapang ni Yamaha, dun tayo sumama. Yan. Yan yung hose na yan. Yan. Yan yun bok. Okay? The next day. Yan mga bok. Finished product na tayo mga bok. Yan na. Okay na mga bok. Napalitan natin yung driving light ni sir. Yan yung low niya, white. High niya, pinagsama. Tapos, kanina hindi umiilaw yan kasi hindi pinagana ng gumawa yung ilaw. Kaya umiilaw na kulay green. Pag hindi siya umiilaw, stock horn yan. Pero pag inon natin yan at umiilaw na yan, louder na yan mga bok. Mayroong combo lights. Yan. Tapos kahit ilaw natin yan, meron pa rin. Pag high, wala na mga bok. Kasi yan na yung combo lights natin eh. So mga bok, gabi na rin kasi, hindi na natin papatagalin. Sa mga gusto magpagawa mga bok, message lang kayo Motovlog Garage Facebook page. Pag wiring mga bok, maganda i-schedule natin para, kasi medyo matagal siya gawin. Katulad niyan, nagsimula kami 3:30, anong oras na? 9:30 na. So 6 hours talaga ginawa mga bok. Tsaka yun, pag magka-aberya mga bok, paggawa nyo na kagad, katulad nung kay sir, 3 days pa lang pinapagawa yung horn. Nagsushort circuit na kagad kasi medyo hindi inayos yung pagkakagawa mga bok. Ingat-ingat sa pagpili ng mag-wiring ng motor nyo mga bok. Si sir galing pa ng bagong silang North Caloocan, dumayo dito sa Lagro, Quezon City para magpagawa mga bok. Kaya ingat-ingat kayo mga bok.